Hello, magandang araw sa inyo mga kababayan ko. Natatandaan nyo ba yung dating balita na patungkol sa mga nawawalang sabongero or mga nawawalang master agent before? No, tandaan niyo yun, 'di ba? Ang daming lumabas noon, napakaraming mga dinukot noon, mga ewan ko ba kung bakit nangyari yun. Pero alam niyo ba ngayon, lumabas na po yung testigo, isa sa mga testigo, isa sa mga gumawa ng krimen, kung paano nila dinukot at nagsalita na po ito ngayon sa publiko. So ito yung ating ibabalita sa ngayon. So, napakagandang balita nito dahil 4 na taon I think ang nakalipas. So ngayon lamang po lumabas yung isa sa mga testigo na gumawa kung paano nila ito kinuwento niya dito kung paano nila dinukot, kung paano nila pinatay. So ito sa video na to, sa balita na to, dito sa 24 oras, ang nakalagay po dito sa title is video umano ng nawawalang sabong master agent bago siya patayin, ipinakita ni alias Totoy. So atin itong panoorin at kung gusto mo po ng mga ganitong content, please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. So wag na natin itong patagalin pa. Pero bago yan, paki-like lang po ng ating video. So ayun, let's go. Panoorin at pakinggan natin ang kahindik-hindik na pangyayari bago siya patayin. Let's go. Itinali sa sakong may buhangin bago itinapon sa Taal Lake. Ganyan. Ayan ha, itinali sa sakong may buhangin bago itinapon sa Taal Lake. So meaning, sa Taal Lake pala itinapon yung mga sabongero na yan. So let's go. Pasensya na. Pasensya namin sa pinuputol ko kasi talagang hindi ko maiwasang magsalita, mag-side comment sa mga ganitong usapin. Let's go. Ang ginawa sa mga nawawalang sabongero ayon kay alias Totoy, ang akusadong gusto nang tumestigo sa kaso. Naglabas din siya ng video sa pagkakagapos sa nawawalang sabong master agent bago umano ito pinatay. Panoorin sa aking eksklusibong pagtutok. Pinaniwalaan mo pa sila. Lahat ng Sa videong hawak ni alias Totoy, ang nagpakilalang direktang bahagi sa kaso ng mga missing sabongero, kita ang isang lalaking tila nakagapos sa anyay isang sasakyan habang tinatanong ng mga lalaki. Dati po ako sir na master agent doon. Hindi So itong video na to ay isa sa mga nawawalang master agent bago siya patayin. So nag-video pa siya. Ngayon, hawak-hawak niya pa pala yung video. aninag ang mukha ng lalaking nakagapos dahil balot ito ng mask. Pero ayon kay alias Totoy, ito si Ricardo John Lasco. Okay. Kabilang si Lasco sa 34 na sabongerong 4 na taon nang nawawala. Ibig sabihin, 34 person ang nawawala. So sa loob ng 4 na taon, grabe no, ang daming nawawala, mga sabongero, mga master agent. Grabe. Si Lasco ang 44 anyos na master agent na dinukot ng hindi bababa sa 10 armadong lalaki sa kanilang bahay sa San Pablo, Laguna noong August 2021. Bilang master agent, binigyan ng prangkisa si Lasco para makapagpalabas ng online sabong. Sa kanya tataya ang mga sabongero at ang kita porsyentuhan. May bahagi ang nagbigay sa kanya ng prangkisa at syempre pati siya. Ayon kay alias Totoy, kasama ang bidyong ito sa ipapasa niya sa mga otoridad sa kanyang paglutang anumang araw mula ngayon. Una nang sinabi ni alias Totoy na alinsunod sa utos anya ng among hindi pa muna niya tinukoy, binayaran niya ang isang grupo para patayin si Lasco matapos itong pagbintangang pinirata ang isang online sabong broadcast. Yun naman pala ang dahilan, no? Pinagbintangan itong pinatay na to, si Lasco, dahil pinirata. So, ewan ko ba sa mga illegal na ginagawa nila, no? So masyadong sobrang bigat ng kanyang ginawa, kaya pinarusahan siya ng ganito. Pero, ang sakit lang isipin na ang dami. Hindi lang siya isa, kundi 34 pa. O 33 pa ang mga ginawa ng ganito. Grabe nga yun, no? Basta, anong tawag dito? Mayroong tawag dito mga illegal na ginagawa, basta yun na yun. Napapatayan din siya ng mas malaking porsyento na wala siyang kahirap-hirap. Kumina yung sales pinahanap. Ang video ni Lasco, pinadalaan niya ng mga taong binayaran niya bilang pruweba na nakuha nila ito. Ang nagbigay ng video, isa sa pinaka-team leader sa kumuha kay John Lasco. Okay. Ano ang background ng mga ito? Ito ba yung mga sibilyan? O ito yung uniformado? Ito magandang tanong ha.
Ano ang background ng mga ito? Ito ba'y sibilyan o uniformado? O yung pag sinabing uniformado, mga pulis or sundalo? So pakinggan natin kung ano magiging sagot. No, kung kabilang ba dito ang mga pulis? Let's go. Sila ay mga uniformado. OMG. Mga uniformado. Ibig sabihin mga pulis or sundalo. Grabe nga yun. Dalo po o pulis? Pulis. O yan ang sinasabi. 'Di ba pulis pa yung gumagawa ng ganito? Paano natin mapapagkatiwalaan yung ating mga pulis kung isa sila sa mga gumagawa ng ganito? 'Di ba? Ang hirap, ang hirap talaga magtiwala ngayon sa bansang Pilipinas. Ultimo yung ating mga alagad ng batas ay gumagawa ng taliwas. Ay grabe nga yun, no. So wala na silang awa. So let's go. Tama po sila sa kakasuhan, tama po? Kasama sila. Basta isang grupo yan. Ayan, lagot kayo mga pulis na yan, kung sino man yan, mga dumukot na yan. Kawawa kayo. Kasi nagpasilaw kayo sa pera. Diba ang pera madali lang kitaan yan, pero yung buhay na kinuha ninyo, napakahirap niyan. So, kung magkano ang binayad sa inyo dyan, mabubulok syempre kayo sa kulungan, pero parang napakahirap ata nun. Kasi once na may mga tumulong sa kanila, parang hindi naman sila mabubulok sa kulungan. Yun yung nakikita ko dyan, hindi naman sila pang matagalan sa kulungan. Once na sila ay makulong, basta sila ay may mga hawak na mga matataas na opisyalis sa ating bansa. So, di ba? Yun yung nakikita ko dyan Hindi sila nagtatagal sa kulungan. So, ito pa. Ayon kay Elias Totoy, pagkadukot kay Lasco at nang makuna na ito ng cellphone video bilang pruweba, ay agad din itong itinumba. Paggawa sa kanya, sinakay sa sasakyan at inimbestigahan, ikot-ikot bago pinatay. Okay. Yun hong video na yan, kailan ho kinunan? Hindi ko matandaan, basta yung paglabas doon sa CCTV, yun na yun, tuloy-tuloy yun. Pagsakay ng sasakyan, kinuhaan na nila yan. Hindi lang daw 2 million pesos ang kanilang ibinayad sa grupong pumatay kay Lasco. Humiritaan niya ng dagdag na 2 milyong piso ang grupong kinontrata para tapusin ang trabaho. Grabe ang mahal, no? 4 million para sa isang tao. Pero sa isang buhay, napakaliit pa niyan. Ang 4 million, kulang na kulang talaga. Ako mismo ang nagbayad sa kanya ng 2 million para anuhin yun. Kulang ng 2 million, sir. Gawa ng maraming tao ang ginamit ko dito. Tulad ng ibang missing sa bungero ayon kay Elias Totoy, tinali daw sa sakong may buhangin ang labi ni Lasco para hindi lumutang. Tsaka pinalubog sa isang palaisdaan sa Taal Lake. OMG, doon sa Taal Lake pinalubog. Di ba tapos palaisdaan pa, di ba napakaraming bangus doon? So it means noong 2021 nung ginawa ito, doon yun tinapon at ang daming nakakain ng bangus. Tapos o tilapia man, kung ano man. Hindi ko alam kung may bangus doon ewan lang Basta mga isda or tilapia. Grabe. Kung kinain pala ng mga isda, yung tao na yun, ibig sabihin, yung kinakain pala ng mga tao na galing sa Taal Lake na mga isda ay kumakain ng tao. Kasi hindi lang si Lasco yung ginawa nun, napakarami pa. 34 sila. Lahat sila ganun ang ginawa. So it means, napakaraming taong kinain ng mga isda at yung mga isda napakaraming kumain. 'Di ba? Hindi lang isang tao sigurado ang kumain ng mga isda na yan. Napakarami. Kasi binebenta ito sa market. Kadiri naman ng ganitong nangyari. OMG. Napanood na ng kapatid ni Lasco ang video at kinumpirmang ang kapatid na si John ang nakagapos. Panawagan ng kanyang pamilya sa gobyerno ngayong may development na sa kaso. Bigyang proteksyon ang mga testigo at investigasyon ang lokasyong binanggit sa posibleng tapunan ng mga bangkay, yung Taal Lake sa Batangas. Para sa GMA Integrated News. OMG, wait lang Paano kung yung isda pala na yun nakarating dun sa amin before, no? 2021, nasa Pinas pa ako nun. Paano kung nakarating pala yun tapos nakain ko pala? Tapos kayo din, na mga nanonood, na hindi walang kaalam-alam, lalong malapit sa Batangas. Kasi 'di ba, yung aming mga tilapia nanggagaling yan sa Batangas. So 2021, dinadala dun sa amin sa Mindoro. So it means nakakakain pala ako ng mga tilapia na kumain ng mga tao. OMG, kayo din. Sigurado kung tayo ay mga taga Luzon at yung mga isda na binili nyo noong 2021, so nakakatawa mang isipin pero nakakaawa ito. 'Di ba? Grabe.
Hindi na natin alam kung ano nangyari sa ating bansa. Pero yun lang, sana magkaroon ng katarungan ang pagkamatay ng 34 na sabungero na bagaman sila ay gumagawa ng illegal before, pero sana naman magkaroon ito ng hustisya. So yun lang ang panawagan ng taong bayan. So yun, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe at pakihit na rin ang notification bell para laging updated sa mga ganitong klase ng reaction video patungkol sa ating mga lipunan sa buong mundo. Again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat.